Maingat na bumaba si Rochelle mula sa jeep sa kanyang karaniwang babaan. Kilala na niya halos lahat ng driver sa rutang yon. At sa totoo lang, mahal na mahal niya ang lugar na yon. Isang tahimik na komunidad sa gilid ng lungsod na parang probinsya ang dating. Sa kabilang kalsada, tanaw ang malalawak na damuhan at bukirin. At sa di kalayuan ay ang hanay ng mga puno na tila yakap ang buong lugar. Kapag tag-init, namumukadkad ang mga bulaklak sa parang at ang hangin ay may dalang bango ng tuyong damo na pinainit ng araw. Sa ilalim ng bughaw na langit, para bang nawawala ang lahat ng pagod at lungkot ni Rochelle. Ngumiti siya ng bahagya at dahan-dahang naglakad papunta sa pamilyar na destinasyon, ang lumang sementeryo ng lungsod. Linggo-linggo, doon siya pumupunta. Kabisa na niya ang bawat sulok nito. Noong una, kasama niya ang kanyang ama sa pagdalaw. Bata pa lang siya noon, 9 na taong gulang, nang mangyari ang trahedya na tuluyang nagbago sa kanilang buhay. Ngayon, 13 na si Rochelle. Halos kasing tangkad na niya ang kanyang ama. At isa pa nga siya sa pinakamataas sa kanilang klase. Pero kahit lumaki na siya, may mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Isang aksidente ang kumitil sa buhay ng kanyang ina. Habang tumatawid sa kalsada, nabangga ito ng isang sasakyang minamaneho ng isang lasing. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng kotse at hindi man lang ito nakapagpreno. Hindi alam ng driver ang kanyang ginagawa. At ang mas masakit, dapat ay kasama si Rochelle ng araw na yon. Pero nagkataong nilagnat siya, kaya naiwan siya sa bahay. Minsan iniisip niya, paano kung kasama siya noon? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Agad na dinala sa ospital ang kanyang ina. Tinawagan ang kanyang ama, si Mang Brian, na kararating pa lang noon sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho bilang electrician. Walang pagdadalawang isip, tumakbo ito papuntang ospital. Si Rochelle naman, walang kaalam-alam sa nangyari, hanggang sa gabing yon. Pagdating ng kanyang ama sa bahay, agad niyang napansin ang kakaibang itsura nito. Namumutla, gusot ang buhok at halatang pagod na pagod. May malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi pa kailanman nakita ni Rochelle. Hindi nito tinanong kung kumain na ba siya. Hindi rin kung nagawa na ba ang kanyang assignment. Hindi rin kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Tahimik lang siyang pinaupo at ipinatong ang kanyang malaking kamay sa balikat ng anak. "Anak, wala na si mama mo?" Mahinang sabi ng kanyang ama, pilit na pinipigilan ng emosyon. Parang tumigil ang mundo ni Rochelle sa mga salitang yon. Hindi siya makapaniwala hanggang sa tuluyan na siyang napaiyak. Humagulgol hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Tahimik lang siyang niyakap ng kanyang ama. Hinahaplos ang kanyang likod at ulo habang bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Pilit nitong pinipigilan ang sariling luha para lang maging matatag para sa kanyang anak. "Anak, nasa langit na si mama mo. Binabantayan pa rin niya tayo kahit hindi na natin siya nakikita." Ang mga salitang yon naging sandigan ni Rochelle. Para siyang nalulunod na kumapit sa isang lubid ng pag-asa. Sa mahabang panahon, naniwala siyang totoo yon. Madalas siyang tumingala sa ulap. Iniisip na mula roon nakikita siya ng kanyang ina. At kahit papaano, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon, bilang isang dalagita, unti-unti nang nawawala ang paniniwala niyang iyon. Pero nananatili ang kanyang nakasanayan, ang tumingala sa langit at maghanap ng comfort sa katahimikan. Habang nakatayo sa lilim ng mga puno sa sementeryo, muling naramdaman ni Rochelle ang kapayapaan. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa ibang puntod. May mga lumang lapida roon, mga pangalan na hindi na karaniwan sa panahon ngayon. Pinagmamasdan niya ang mga kupas na litrato. Binabasa ang mga pangalan ng mga taong matagal nang pumanaw. Pagkatapos,
Sinimulan niya ang kanyang nakasanayang gawain. Pinunasan ang lapida ng kanyang ina dahil mabilis itong kapitan ng alikabok. Minsan pa nga, may mga bakas ng ibon na kailangang linisin. Inaalis ang mga tuyong dahon at basura na dala ng hangin. Para kay Rochelle, hindi na ito obligasyon, kundi isang paraan ng pagmamahal. Tuwing linggo, nandito siya. Hindi lang para maglinis, kundi para makasama ang kanyang ina. Ang kanyang ama, hindi pa rin sanay. Sa tuwing nakikita nito ang puntod, parang sariwa pa rin ang sakit. Kaya si Rochelle na ang kusang dumadalaw. Sa kanya, hindi ganun kabigat. Sa halip, dito niya mas nararamdaman ang presensya ng kanyang ina. Minsan, kinakausap niya pa ito ng mahina. "Ma, nandito na po ako," pabulong na sabi ni Rochelle. Matapos ang trahedya, silang dalawa na lang ng kanyang ama ang magkasama sa mundo. Wala silang ibang kamag-anak. Ang kanyang ama, lumaki sa ampunan. Wala itong kilalang magulang ni kamag-anak. Siguro, somewhere out there, may mga taong kadugo niya, pero para sa kanila, parang imposibleng matagpuan pa. Sa kabila ng lahat, nagsumikap ang kanyang ama. Nag-aral, nagtapos bilang electrician, nagtrabaho at bumuo ng sariling buhay. Hindi naging madali ang lahat, pero kinaya niya. Hanggang sa isang araw, may nakilala siyang babae. At sa isang tingin pa lang, alam niyang siya na. Ang babaeng yon, ang ina ni Rochelle. Maraming beses nang narinig ni Rochelle ang kwento ng kanilang pagkikita. Lalo na mula mismo sa kanyang ina noon. Sa isang basketball court, nagsimula ang lahat. Mahilig maglaro ng basketball ang kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho, nakikipaglaro siya sa iba, mga kabataan, matatanda, at kahit mga pamilyadong lalaki. Hindi man sila profesional, puno naman ng saya at sigla ang bawat laban. Sa paligid ng basketball court, laging may nanonood. Mga batang puno ng kuryosidad, mga dalagang humahanga sa mga manlalaro, at mga taong gusto lang mag-enjoy. At doon, sa gitna ng ingay at saya, nagsimula ang isang pag-ibig. Isang araw, habang naglalaro si Brian sa basketball court, may napansin siyang isang babae na nakaupo sa isa sa mga kahoy na bangko sa gilid ng court. Tahimik lang itong nanonood, pero kakaiba ang kanyang presensya. Sa unang tingin pa lang, nahuli na nito ang puso ng binatang lumaki sa ampunan. Ang kanyang mga mata, malalim at puno ng kabaitan. At ang kanyang ngiti, mahina pero napakalambing. Mula noon, hindi na makapag-focus si Brian sa laro. Paulit-ulit na bumabalik ang kanyang tingin sa babae. Minsan, nagtatagpo ang kanilang mga mata. At sa simpleng saglit na yon, parang may kung anong koneksyon na hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng laro, naglakas loob si Brian. Lumapit siya at sinimulan ang isang simpleng usapan. At mula sa simpleng usapan na yon, unti-unting nabuo ang isang kwento ng pag-ibig. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila, hanggang sa nauwi ito sa kasalan. Pero matapos ang lahat, kinailangan nilang lumipat sa ibang lungsod. Hindi alam ni Rochelle ang buong detalye, kung problema ba sa trabaho ng kanyang ama o may iba pang dahilan. Isa itong bahagi ng kanilang buhay na nanatiling lihim. Habang lumalaki si Rochelle, may mga tanong siyang hindi mapigilan. Kung ang kanyang ama ay walang pamilya, bakit ang kanyang ina na may sariling mga magulang ay hindi rin nakikipag-ugnayan sa kanila? Napapansin niya kasi ang kanyang mga kaklase, may mga lolo at lola. May nagbibigay ng regalo, nagluluto ng paboritong pagkain, naglilibot sa mall o sa sinihan. At higit sa lahat, nagmamahal ng walang kondisyon. At si Rochelle, gusto rin niyang maranasan yon. "Ma, bakit po wala tayong lolo at lola?" Inosente niyang tanong. Hindi gustong pag-usapan ng kanyang mga magulang ang ganitong usapan. Pero kahit bata pa siya, nararamdaman niyang may sakit sa likod ng katahimikan. "Anak,
Kasi nagkahiwalay na kami ng loob ng pamilya ko. Minsan nangyayari talaga yon. Mahina at may lungkot na sabi ng kanyang ina. Naguguluhan si Rochelle. Pwede po ba siya lang kausapin ulit? Baka magkaayos kayo? Hindi na anak. May mga bagay na hindi na kayang ayusin. Marahang sagot nito. Napaisip si Rochelle. Ibig po bang sabihin? Pwede rin tayong maging ganon? Magkahiwalay ng loob? Nag-aalala niyang tanong. Hindi anak, tayo ang pinakamalapit sa isa't isa. Ikaw, ako at si daddy mo. Walang makakapaghiwalay sa atin. May ngiti niyang sabi sabay yakap sa anak. Simula noon, hindi na masyadong nagtanong si Rochelle. Nakikita niya kasi nasasaktan ng kanyang ina tuwing nababanggit ang nakaraan. At para sa kanya, sapat na ang maliit nilang pamilya, punong-puno ng pagmamahal. Masayahin at matatag ang kanyang ama. Laging may sorpresa, laging may bagong ideya para pasayahin sila. At ang kanyang ina, mapagmahal, maunawain at maalaga. Ano pa nga ba ang hihilingin niya? Alam ni Rochelle ang sagot. Gusto niya ng kapatid, isang baby brother o baby sister na makakalaro niya. Pero sabi ng kanyang mga magulang, kailangan muna nilang maging handa. At bago pa man dumating ang araw na yon, isang trahedya ang sumira sa lahat. Ang lalaking nakabangga sa kanyang ina, agad na huli. Pero ang hustisya, hindi ganon kadaling makuha. Ang salarin pala, anak ng isang kilalang opisyal sa kanilang lugar. Sa halip na makulong, isang maliit na multa lang ang ibinayad. Ipinilit na sira daw ang preno ng kotse, na parang aksidente lang ang lahat. Kahit may mga saksi na nagsabing lasing ang lalaki, bigla na lang nawala ang kanilang testimonya. At ayon sa resulta, wala raw alkohol sa dugo ng driver. Dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya, nabaon sa limot ang kaso at tuluyang naisara. Hindi pumayag si Brian. Paulit-ulit siyang naghabol ng hustisya. Nagpunta sa korte, sa piskalya, umaasang may mangyayaring pagbabago. Pero sa bawat hakbang, mas lalo lang siyang nabibigo. Si Rochelle, hindi na iniisip kung mapaparusahan pa ba ang driver. Ang gusto lang niya ay makasama ang kanyang ama. Yakapin siya, sabihan na binabantayan sila ng kanyang ina mula sa langit, at haplusin ang kanyang buhok katulad ng dati. Pero madalas, mag-isa siya, habang ang kanyang ama ay abala sa paghahanap ng hustisya. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ni Rochelle, marahil ginagawa yon ng kanyang ama para takasan ng sakit na hindi niya kayang harapin. Unti-unting nagbago si Brian. Hindi na siya palangiti, hindi na siya palabiro. Wala na ang masayang laro nila ng kanyang anak. Sa halip, natuto siyang magluto. Natuto siyang magtirintas ng buhok ni Rochelle bago pumasok sa eskwela. Halika anak, ayusin ko ang buhok mo, mahinahong sabi ni Brian. At kahit hindi siya perpekto, sinikap niyang punan ang kakulangan. Lumipas ang mga araw at nasanay na sila sa bagong buhay. Malinis ang kanilang bahay. Laging may masarap na pagkain. At sa kabila ng lahat, naging maayos ang samahan nilang mag-ama. Paminsan-minsan, muling nagtatanong si Rochelle tungkol sa pamilya ng kanyang ina. Pero halatang ayaw itong pag-usapan ng kanyang ama. Hindi maganda ang trato nila sa mama mo. Hindi ko alam kung sinadya nila. Pero ayaw nang makipag-ugnayan ng mama mo sa kanila. At nang mangyari ang trahedya, tinawagan ko sila ilang beses pero ibinababa lang nila ang telepono. Hindi man lang nila alam na wala na ang kanilang anak. Ang kakaiba naman po nun, Papa. Hindi po ba sila naku-curious? May mga taong kayang kalimutan ang sarili nilang anak, sabi pa ni Brian. Sa tuwing napag-uusapan yon, nagdidilim ang mukha ni Brian. At muling bumabalik ang sakit sa kanyang mga mata. Kaya si Rochelle, pinili na lang na huwag nang magtanong.
Alam niyang may lihim ang kanilang pamilya. Pero kung masyado itong masakit para sa kanyang ama, hindi niya napipilitin. Siguro darating din ang panahon na sasabihin sa kanya ang lahat. Pero sa ngayon, mas pinipili niyang protektahan ang natitirang kapayapaan sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng araw, mas lalong pinunasan ni Rochelle ang lapida ng kanyang ina. Parang sa bawat galaw, pinipilit niyang panatilihing buhay ang alaala nito. Nasa sementeryo pa rin si Rochelle, gaya ng madalas niyang ginagawa tuwing araw ng linggo. Paminsan-minsan ay nakakasabay siya ng ibang dumadalaw, lalo na kapag undas o mga araw ng pag-aalay. Halos puno ang buong lugar ng mga taong may dalang kandila, bulaklak at mga alaalang hindi pa rin nila kayang bitiwan. Pero noong una siyang pumunta roon ng mag-isa, ilang taon na rin ang lumipas mula noon. Bago yon, ang kanyang ama lang ang nagdadala sa kanya sa sementeryo at hindi rin madalas mangyari. Kaya isang araw, naglakas loob si Rochelle. Sumakay siya ng mag-isa sa jeep na biyaheng papunta sa pamilyar na babaan. At mula roon ay tinahak niya ang kabisadong daan papunta sa puntod ng kanyang ina. Hindi naman siya natakot na maligaw dahil kabisado niya na ang lugar. Ang totoo, noong una medyo kinabahan pa siya. Tahimik kasi ang sementeryo at sa ilang bahagi nito halos walang tao. Nakakailang sa umpisa ang ganoong katahimikan. Pero habang tumatagal, may kakaiba siyang nararamdaman doon. Hindi takot, hindi pangamba, kundi kapayapaan. At simula noon, naging bahagi na ng buhay ni Rochelle ang pagdalaw sa kanyang ina tuwing araw ng linggo. Nang malaman ng kanyang ama na mag-isa na siyang napupunta roon, nagulat ito pero hindi naman nagalit. Anak, hindi ka ba natatakot pumunta roon ng mag-isa? May pag-aalalang tanong ni Brian. Hindi naman po, Papa. Sige, pero sabihin mo lagi sa akin kapag pupunta ka. Kailangan ay alam ko kung saan ka pumupunta, anak. Mula noon, palagi nang nagpapaalam si Rochelle bago umalis papuntang sementeryo. May mga pagkakataon na sinasamahan siya ng kanyang ama. At minsan naman, hindi ito makakasama. Pero pinadadala sa kanya ang isang palumpo ng bulaklak para ilagay sa puntod ng kanyang ina. Matapos niyang linisin ang lapida ng araw na yon, nagsimula naman siyang magbunot ng damo sa paligid. Masaya siya dahil maayos na tumutubo ang mga makukulay na bulaklak na itinanim niya malapit sa puntod. Pero kapalit noon, ang dami ring ligaw na damong mabilis tumubo na halos linggo-linggo niyang inaalis. Abala siya sa pagbubunot nang bigla niyang maramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Bigla siyang napalingon. Karaniwan ng may mga tao sa sementeryo. Maraming dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero iba ito, may isang tao na nakatitig talaga sa kanya. At hindi yon pangkaraniwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Malungkot at punong-puno ng sakit. Isang babae ang nakatayo roon, nakatingin kay Rochelle na parang may gustong sabihin pero hindi mailabas. May kung anong pamilyar sa mukha nito, parang nakita niya na ito noon. Pero saan? Napansin ni Rochelle ang mga luha na tuloy-tuloy na pumapatak sa pisngi ng babae. Hindi man lang nito pinapansin ang sarili niyang pag-iyak. Sanay na si Rochelle na nakakakita ng malulungkot na mukha sa sementeryo. Marami na rin ang tumingin sa kanya noon ng may awa. Pero ang ganitong klase ng titig, ganito kalalim na sakit, ngayon lang niya nakita. Dahan-dahang umatras si Rochelle. Marahil iniisip niya, baka may sarili ring dinadala ang babae. Baka sariwa rin ang kanyang pagdadalamhati. May hawak itong isang palumpo ng daisies. At doon, lalo pang nagtaka si Rochelle. Mahilig din sa daisies ang kanyang ina. Kaya't hanggat maaari, yun ang dalang bulaklak ng kanyang ama kapag dumadalaw sila rito. Hello po, nag-aalangang sabi ni Rochelle. Hindi naman talaga ugali ni Rochelle ang makipag-usap sa ibang bumibisita sa sementeryo. At ganun din ang karamihan. Tahimik lang, abala sa sariling pag-aalala. Pero ibang sitwasyong ito.
Hello, pilit nang ngumiti ang babae. Magkakilala po ba tayo? Naguguluhang tanong ni Rochelle. Lalong naging kakaiba ang tagpo. Hindi umaalis ang babae. Paulit-ulit nitong tinitingnan si Rochelle, saka ang litrato ng kanyang ina sa lapida. At muli na naman itong napaluha. Hindi naman ito lumalapit na para bang ayaw niyang takutin ang bata. Pero sapat na ang lahat para kabahan si Rochelle. Hindi tayo magkakilala. Pinunasan ng babae ang luha. Pero kilalang kilala ko ang nanay mo. Napatingin si Rochelle sa hawak nitong daisies. Kaya pala, ibig sabihin may pinagsamahan sila ng kanyang ina noon. At sa totoo lang, bigla siyang nagkaroon ng interes. Baka ang babaeng ito may maikikwento tungkol sa kanyang ina na hindi niya pa alam. Napakabata pa kasi niya nang mangyari ang lahat. Marami pa siyang gustong malaman. Dahan-dahang tumabi si Rochelle para palapitin ang babae sa puntod. Cora, nanginginig ang boses na sambit nito. Ngumiti ito sa gitna ng luha at lumapit sa lapida. Maingat niyang inilapag ang mga bulaklak sa tabi nito. Sa wakas, nahanap din kita. Pero hindi ko inaasahang ganito. Akala ko makakausap pa kita. Ang dami-dami ko pang gustong sabihin. Naintindihan ni Rochelle na kailangan munang mapag-isa ng babae. Mukhang ngayon lang nito nalaman ang sinapit ng kanyang kaibigan. Kaya pinili ni Rochelle na huwag muna itong gambalain. Dinala niya ang supot ng tuyong dahon sa tambakan ng basura sa gilid at naglakad palayo ng kaunti. Hahayaan niya muna itong umiyak. Mamaya, saka sila mag-uusap. Habang naglalakad, kung ano-anong tanong ang umiikot sa isip ni Rochelle. Sino kaya ang babaeng yon? Bakit ngayon lang siya dumating? Bakit parang hindi niya alam noon pa ang nangyari sa kanyang ina? At may alam kaya siya tungkol sa mga magulang ng kanyang mama? Pagbalik niya, medyo kalmado na ang babae. Namumugto pa rin ang mga mata nito. Pero mas maayos na ang paghinga. Muli siyang umiti kay Rochelle, ngiting may lungkot pero totoo. Ang laki mo na, malumanay na sabi ng babae. Nagulat si Rochelle sa sinabi nito. Ilang taon ka na ba? 13 po. Napakagandang edad. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang. Kasing edad lang kami ng mama mo. Napangiti ng mapait ang babae. Saglit itong huminga ng malalim, saka inayos ang sarili. Magpapakilala muna ako. Eva ang pangalan ko. At oo, kilala ko ang nanay mo mula pa noong maliit pa siya. At ako naman po si Rochelle, magalang niyang sabi. Biglang lumiwanag ang mukha ng babae. Ngumiti siya ng buong buo, parang may naaalalang napakahalagang bagay. Siyempre, Rochelle, alam mo ba kung bakit gustong-gusto ng mama mo ang pangalan na yan? Tanong pa ng babae. May init sa boses nito. Napangiti si Rochelle at tumango. Apo, galing po sa paborito niyang librong pambata nung bata pa siya. Oo, alam niya ang kwentong yon. Paulit-ulit daw binabasa ng kanyang ina ang librong yon noong bata pa ito. Pati mga manika raw nito noon, pinapangalanan niyang Rochelle. At minsan pa nga, biro nitong sinasabihan ng kanyang mga magulang na sana Rochelle na lang din ang ipinangalan sa kanya. Napatitig si Rochelle kay Eva. Kung alam nito ang ganoong detalye, ibig sabihin, hindi lang basta kakilala ang babaeng ito. Malapit na malapit ito sa kanyang ina noon. At doon siya lalong nagtaka. Kilala ni Rochelle ang ilang mga kaibigan ng kanyang ina. Sina Megan at Sasha. Madalas silang bumisita noon sa bahay nila. At naging kaibigan pa nga niya ang mga anak ng mga ito. Pero ang pangalang Eva, hindi niya pa yun narinig kahit kailan. Hindi kailanman nabanggit ng kanyang ina. Kaya lalo lamang lumalim ang hiwagang bumabalot sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga si Eva? At bakit parang napakarami nitong alam tungkol sa kanyang ina?
na ni minsan ay hindi narinig ni Rochelle sa loob ng kanilang tahanan. Napatingin si Rochelle kay Eva. Puno ng tanong ang kanyang mga mata. "Paano niyo po nakilala ang mama ko?" Mahinahon niyang tanong. Bahagyang napabuntong hininga si Eva. Parang matagal na niyang gustong ilabas ang kwentong iyon. "Nako, kailangan nating mag-usap ng maayos. Mahaba at mabigat ang kwentong ito." Sandaling tumingin si Eva sa paligid ng sementeryo. "Siguro mas mabuti kung sa ibang lugar tayo mag-usap. Kailangan natin ng tahimik na lugar." Tumango si Rochelle. Handa siyang makinig. Handa siyang malaman ang katotohanan. "Nandyan lang ang kotse ko. Pwede tayong pumunta sa isang cafe," sabi pa ni Eva. "Pagkatapos, ihahatid na kita pa uwi." Biglang napailing si Rochelle. "Pasensya na po, pero hindi ako sasakay sa kotse nang hindi ko kilala." Napailing si Eva at agad na natauhan. Oo nga, tama ka. Hindi ka dapat bastang magtiwala. Pasensya na, nabigla lang talaga ako nang makita kita." Puno ng pag-unawa na sabi ni Eva. Napangiti si Rochelle, gumaan ang loob niya. Hindi nagalit si Eva. Sa halip, pinuri pa siya nito sa pagiging maingat. "May maliit na kainan sa may kalsada. Mga 200 metro lang mula rito. Pwede po tayo doon?" Tumango si Eva. Sige, maglakad na lang tayo. Mahilig din naman akong maglakad." "Ako rin po," nakangiti niyang sagot. Habang naglalakad sila, napapansin ni Rochelle, madali palang kausap si Eva. Parang may pamilyar dito. Pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Habang naglalakad, nagtatanong si Eva tungkol sa buhay ni Rochelle. "Anong grade ka na? Ilan ang kaibigan mo? Ano ang paborito mong subject?" Hindi yun basta pakikipagkwentuhan lang. Ramdam ni Rochelle na totoo ang interes ni Eva sa kanya. Kaya naman, masaya niyang ikinuwento ang kanyang mga karanasan. "Nanalo na po ako sa writing contest." May pride na sabi ni Rochelle. Biglang lumiwanag ang mukha ni Eva. "Nako, ang galing naman. Nasa dugo talaga." Tuwang-tuwa niyang sabi. Napakunot noo si Rochelle. Hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ni Eva. Pero mas lalo siyang napuno ng kuryosidad. Maya-maya'y narating nila ang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Simple lang ito, pero maaliwalas at komportable. "Ang cozy naman dito," nakangiting sabi ni Eva. Tumango si Rochelle. Ilang beses niya na itong nakikita mula sa jeep. Pero ngayon lang siya nakapasok. Pumili si Eva ng mesa malapit sa bintana. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Halatang kinakabahan si Eva. Parang hindi alam kung saan magsisimula. Tahimik lang na naghintay si Rochelle. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may mabibigat na katotohanang lalabas. "Kumusta ka naman? Kasama ang papa mo?" Biglang tanong ni Eva. "Mabuti naman po. Siya na lang po ang pamilya ko. Madalas po siyang nagtatrabaho at malungkot pa rin, pero ginagawa niya po ang lahat para mapasaya ako." Tapat na sagot ni Rochelle. Saglit siyang natigilan. "Sana lang bumalik na siya sa dati. Yung masayahin at palabiro," may lungkot niyang sabi. Ngumiti si Eva ng may pag-unawa. "Babalik din yan. Kailangan lang niya ng oras." Sandali siyang natahimik, saka nagsalita ulit. "Alam mo, hindi ko kailanman pinagdudahan si Brian. Mabuti siyang tao." Napatingin si Rochelle. "Sayang lang, hindi lahat sa pamilya namin ay nakita yon." May bahid ng lungkot na sabi ni Eva. Lalong tumindi ang kaba ni Rochelle. Eto na ba ang katotohanan? May sinabi ba ang papa mo tungkol sa pamilya ng mama mo? Konti lang po. Alam ko lang po nagkaroon ng malaking away, pero hindi ko alam ang detalye." Huminga siya ng malalim. "Nung bata pa po ako, hindi ko iniisip yon. Pero ngayon, masyado na pong masakit para kay papa, kaya hindi ko na siya tinatanong." Napangiti si Eva ng may lungkot. "Matalino at mabait kang bata. Kawawa si Brian. Mahal na mahal niya si Cora." Tumango si Rochelle.
Ginagawa niya po ang lahat para sa akin. Ngumiti si Eva. Alam ko dahil sa'yo. At doon sa wakas, sinimulan na ni Eva ang kwentong matagal nang nakabaon. Tahimik na nakinig si Rochelle. Halos hindi na siya huminga sa sobrang pagkaabala sa bawat salita. Noong unang panahon, sa isang maliit pero masaganang bayan, may dalawang magkapatid. Panimula ni Eva sa kwento. Ipinanganak sila sa isang mayamang pamilya. Ang kanilang ama, isang kilalang negosyante. Halos siya ang may kontrol sa negosyo sa kanilang lugar. Ang kanilang ina naman, isang chief accountant sa isang malaking kumpanya. Pero nang ipinanganak ang mga bata, pinili nitong tumigil sa trabaho para tutukan ng pamilya. Lumaki ang magkapatid na walang hinahanap. May malaking bahay sa probinsya, may malawak na hardin, may sariling playground, may swing, carousel, swimming pool, at kahit maliit na treehouse. Halos lahat ng gusto nila, nabibigay agad. Mamahaling laruan, mga damit mula sa kilalang brand, bakasyon sa iba't ibang lugar, sa Pilipinas man o sa abroad. Ang mga birthday nila, parang eksena sa fairy tale. Parang mga prinsesa na pinalilibutan ng pagmamahal. Ang panganay, si Eva. At ang bunso, si Cora. 1 taon lang ang pagitan nila. Kaya hindi na nakapagtataka na sobrang close nilang dalawa. Magkaibigan, magkakampi, magkatuwang sa lahat. May pangarap ang kanilang mga magulang, magkaroon ng anak na lalaki. Pero dahil sa sunod-sunod na panganganak, nagkaroon ng problema sa kalusugan ng kanilang ina. Hindi na ito maaring magkaanak muli. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Madalas sisihin ng kanilang ama ang kanilang ina, lalo na nung ipinanganak si Cora. Imbis na matuwa, nagalit ito. Sumigaw pa raw mismo sa araw ng panganganak. Nagpatuloy si Eva sa pagkakwento. Sa kabila ng lahat, ang kanilang ina ang naging sandigan nila. Mabait, tahimik, mapagmahal. Handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa kanya, pwedeng sabihin ang lahat. Hindi siya nagagalit, kundi nagmamahalang. At doon nagsimulang mabuo ang kwento. Isang kwento ng pamilya na mukhang perpekto sa labas pero may tinatagong sakit sa loob. May yaya ang magkapatid na siyang nagtatakda ng disiplina sa loob ng bahay. Mahigpit ito pagdating sa oras, ugali, at mga simpleng alituntunin sa araw-araw. Hindi pwedeng kumain ng pastry o tinapay bago ang sabaw at ulam. Hindi rin pwedeng magpuyat ng walang dahilan. Sa kanya, may ayos ang lahat. Marami sa mga paboritong diskarte nina Eva at Cora ay hindi umepekto sa kanilang yaya. Kapag sinabi nitong hindi, hindi talaga. Ngunit iba ang kanilang ina. Halos lahat ng hiling ng magkapatid ay pinagbibigyan nito. Paano ko naman kayo matitiis? Malambing at nakangiti na sabi ng kanilang ina. Taon ang lumipas bago inamin ng kanilang ina ang totoong dahilan kung bakit siya ganoon kalambot sa 2 anak. Gusto lang daw niyang pahabain ang masasayang taon ng kanilang kabataan. Alam kasi niyang balang araw, pag lumaki na ang kanyang mga anak, mararanasan din ng mga ito ang mahigpit at mapag-utos na ugali ng kanilang ama, gaya ng matagal na niyang tiniis bilang asawa. Sino nga ba ang kanilang ama sa paningin ng 2 batang babae? Noong maliliit pa sila, isa itong taong malayo pero makapangyarihan. Isang lalaking parang kayang gawin ang lahat. Sa isip ni na Eva at Cora, ang kanilang ama ang lumikha ng mundong kinakalakihan nila. Ang malaking bahay, ang magagandang gamit, ang mga biyahe, ang komportabling buhay. Mahal nila ito, pero kasabay noon, may takot din silang nararamdaman. Mabait ang kanilang ama sa paraang gusto nitong iparamdam na mahal niya ang mga anak. Ngunit ramdam din ng 2 bata ang higpit, tigas at bagsik ng kanyang personalidad. Kaya habang lumalaki sila, natuto silang magpabibo sa harap nito. Sinisikap nilang mapasaya siya,
mapangiti, at makita ang pagningning ng kanyang mga mata sa tuwing may nagagawa silang tama. Sa piling ng kanilang ina, malaya silang maging totoo sa sarili. Pero ang pagmamahal at papuri ng kanilang ama, kailangang paghirapan. Lumipas ang panahon at dumating ang araw na kailangan na nilang pumasok sa eskwela. Dahil 1 taon lang ang pagitan ng edad ni Eva at Cora, naisip ng kanilang ama na magandang ideya na pagsamahin sila sa iisang klase. Tutol ang kanilang ina, at isa yon sa iilang pagkakataon na hindi siya basta sumang-ayon sa kanyang asawa. Masyado pang bata si Cora, nag-aalalang sabi ng kanilang ina. Dapat naglalaro pa siya, nagsasayaw, nagdodrawing at nag-aalaga ng manika niya. Pero gaya ng madalas mangyari sa bahay nila, hindi pinakinggan ang kanyang saloobin. Huwag na nating sayangin ang 1 taon sa walang kwenta. Malamig ang tono ng kanilang ama. Mag-aaral na rin siya. Nariyan naman si Eva at matutulungan siya. At doon nagwakas ang pinakamasayang bahagi ng kanilang kabataan. Hindi dahil ayaw nilang mag-aral. Sa totoo lang, maganda ang kanilang paaralan. Prestihiyoso, malinis, maayos ang mga classroom at mababait ang mga guro. Masaya at kapanapanabiksa ng matuto. Pero kasabay ng pagsisimula ng pag-aaral, dumating din ang mabibigat na inaasahan ng kanilang ama. Hindi na sapat ang simpleng pagsisikap. Kailangan nilang maging perpekto. Para sa kanilang ama, hindi pwede na. Hindi sapat ang mabuti. Kailangan pinakamahusay. At mula noon, hindi na libre ang pagmamahal. Kailangan muna nila itong patunayan. Dapat puro uno, dapat laging nangunguna. Sa bahay nila, kahit grade na 85 o 88 ay hindi tagumpay. Kabiguan yon sa paningin ng kanilang ama. Bukod pa roon, hindi lang pag-aaral ang inaasahan sa kanila. Kailangan din nilang sumali sa kung ano-anong proyekto, patimpalak at mga gawaing magpapatunay na mas magaling sila kaysa sa iba. Pati sa sports, kailangan ay mahusay sila. Pangarap ng kanilang ama ang magkaroon ng perfect children at gagawin nito ang lahat para maabot ang imaheng yon. Mula unang baitang pa lang, may tutor na sila sa reading at math. Kasunod noon, sunod-sunod na mga extracurricular activities. Swimming, sayaw, language center at iba pa. At syempre, kailangan pa rin nilang manatiling top sa klase. Ang kanilang ina at ang yaya ang naghahatid sundo kina Eva at Cora sa lahat ng mga gagawin nila. Ang kanilang ama naman, kahit bihirang sumama, ay laging nagtatanong sa resulta. Gusto nitong malaman ang lahat. Ano ang score, anong pwesto, sino ang mas magaling, at bakit hindi sila ang number 1. Naalala pa ni Eva ang una niyang swimming competition. Kasali rin si Cora noon. Hindi man sila nag-uwi ng medalya, nakapasok naman sila sa top 5. Sa totoo lang, malaking achievement na yon para sa kanila. Sa training pa lang, mas mahina ang ipinapakita nilang performance noon. Pero pagdating sa competition, ibinuhos nila ang lahat ng kaya nila. Masaya sila at proud sila sa kanilang sarili. Akala nila matutuwa rin ang kanilang ama. Pero nang makita nila ang mukha nito, parang gumuho ang lahat. Dumalo ang kanilang ama sa paligsahan. Pero imbes na papuri, pagkadismaya lang ang nabasa nila sa mga mata nito. Gusto nito ng medalya, gusto nito ng panalo, at ang nakita nito sa mga anak niya, kabiguan. Yan ba ang best ninyo? Hindi ba pwedeng galingan pa? May panunumbat na tanong nito. Pareho talaga kayong mana sa nanay ninyo. Kung lalaki sana ang anak ko, baka mas maayos pang ipinakita. Tahimik lang ang kanilang ina na nakaupo sa tabi. Gaya ng dati, wala siyang sinabi. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang mga anak. Noon, hindi yun naintindihan ni Eva. Pero nang siya'y tumanda na, sa kanya lang naunawaan. Kaya tahimik ang kanyang ina ay dahil alam nitong kapag sumagot siya,
Lalo lang sasakit ang mga salitang maririnig nila mula sa kanilang ama. Hindi na umiyak si Eva sa harap ng mga magulang niya. Alam niyang ayaw ng kanilang ama sa kahit anong senyales ng kahinaan. Kaya doon na lang siya humagulgol sa loob ng kanyang silid. Tahimik, pigil at nag-iisa. Katabi niya si Cora, marahang hinahaplos ang kanyang likod. Sa kanilang dalawa, si Cora ang mas matatag. Bata pa lang, kitang-kita na ang kakaiba nitong lakas ng loob. Hindi ito madaling masaktan, hindi rin ito madaling sindakin o pasunurin ng basta-basta. May kakaiba itong tibay ng espiritu. At yon ang isa sa mga bagay na lihim na hinahangaan ni Eva sa kanyang nakababatang kapatid. Ate, huwag kang umiyak. Hindi naman ibig sabihin nun na wala na tayong nagawa, marahang sabi ni Cora. Ngunit hindi naging madali ang buhay nilang magkapatid. Habang tumatagal, lalo nilang nakikita kung gaano kahirap abutin ang pamantayan ng kanilang ama. Kaya natuto silang gumawa ng paraan. Tulad ng kanilang ina, natuto rin silang magtago ng buong katotohanan. Natuto silang pumili ng salitang sasabihin at kung paano iharap ang mga bagay para lang hindi magalit ang kanilang ama. Unti-unti, naging bahagi ng buhay nila ang pagiging tuso at mapagkunwari. Hindi dahil masama sila, kundi dahil yon ang paraan para mabuhay ng may kapayapaan. Kung masaya ang kanilang ama, tahimik ang bahay. Kung kontento ito, walang sigawan, walang panunumbat. At para sa mga batang babae, sapat na yon para sabihing maayos ang lahat. Habang lumalaki sina Eva at Cora, lalo pang tumitindi ang pagiging istrikto ng kanilang ama. Mahalaga sa lalaking yon na malampasan ng kanyang mga anak ang lahat ng anak ng kanyang mga kaibigan, kakilala at kasosyo sa negosyo. Kahit wala akong anak na lalaki, ang mga anak kong babae ang hihigitan ng lahat. Mayabang na sabi ng kanilang ama. At sa tuwing may nauuwing tagumpay sina Eva at Cora, isang medalya, mataas na grades o certificates, parang sandaling lumalambot ang kanilang ama. Pero hindi yon nagtatagal, dahil pagkatapos ng isang panalo, may panibagong karera na naman. At pagkatapos ng isang achievement, may panibagong expectation kaagad. Walang katapusan. Minsan pabiro, pero may halong katotohanan na sinasabi ni Cora. Buti na lang talaga, wala tayong kapatid na lalaki. Tumatangulang si Eva. Tama ang kanyang kapatid. Sa dami ng pangarap, plano at inaasahan ng kanilang ama para sa anak na lalaking hindi kailanman dumating. Baka walang sino man ang kayang bumuhat sa bigat na yon. Sa panlabas na tingin, nasa kanila na ang lahat. Magagandang damit, mga biyahe, baon at pocket money, mamahaling gamit, mataas na antas ng pamumuhay. Pero may isang bagay na kulang sa kanilang dalawa, ang kalayaan. Kontrolado ng kanilang ama ang halos lahat. Pag-aaral, mga aktibidad, oras ng pahinga, mga taong pwedeng lapitan, mga bagay na dapat gustuhin. Kahit madalas itong nasa trabaho, may paraan pa rin ito para higpitan ang buhay ng kanyang mga anak. Nariyan ang yaya, nariyan ang mga tutor, at nariyan ang kanilang ina. Na bagamat mahal sila, ay natutong sumunod kaysa sumalungat. Sa huli, ang kanilang ama pa rin ang nagdedesisyon sa lahat. Ano ang dapat nilang gawin, ano ang dapat nilang maabot, at kung paano sila dapat mabuhay. At habang ikinikwento yon ni Eva kay Rochelle, unti-unting nabubuo sa isip ng dalagita ang mas malalim na larawan ng pamilyang pinagmulan ng kanyang ina. Isang pamilyang mayaman, maayos sa panlabas, pero sa loob ay punong-puno ng takot, pressure at mga sugat na matagal nang itinatago. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Eva, mas lalo pang luminaw kay Rochelle kung gaano kahigpit at kakontrolado ang naging buhay ng kanyang ina noong dalaga pa ito. Sa loob ng maraming taon, pinilit ng ama nina Eva at Cora na gawing mahuhusay na programmer ang dalawa. Kumuha ito ng mga kilalang tutor,
Nagbayad ng samut-saring kurso at sinigurong halos araw-araw ay may aaralin sila na kailangang tapusin. Pero kahit anong pilit, hindi yon para sa magkapatid. Gabi-gabi silang nakaupo sa harap ng computer. Pilit inuunawa ang mga code, logic at programs na para bang isang banyagang wika na ayaw magpakilala sa kanila. Sinubukan nila ng paulit-ulit, taus-puso at buong sipag. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila talaga maunawaan ang mundong yon. At para sa kanilang ama, walang saysay ang sumubok. Ang mahalaga lang sa kanya ay resulta. Tamad kayo. Wala kayong tiyaga. Ang dami ko ng ginasto sa inyo. Galit na sumbat nito. Hindi niya pinakikinggan ang pakiusap ng kanyang mga anak na ginagawa naman nila ang lahat. Hindi rin niya tinatanggap ang paliwanag ng mga guro na baka talagang wala roon ang talento ng magkapatid. Sa isip ng lalaking yon, dahilan lang yon para humingi pa ng mas maraming bayad. Kaya sa loob ng 2 taon, araw-araw, tinitiis ni na Eva at Cora ang isang bagay na kinamumuhian nila at hindi nila maintindihan. Para kay Cora, doble ang sakit nito. Habang pinipilit siyang mag-aral ng programming, ang totoo niyang pangarap ay sumayaw. Magaan ang kanyang katawan, graceful siyang kumilos, at sa tuwing sumasayaw, kitang-kita ang natural na talento niya. Maging ang choreographer nila noon ay nagsabi na may maliwanag siyang kinabukasan sa larangang yon. Pero para sa kanilang ama, kalokohan lang ang sayaw. Okay lang ang sayaw para sa development, pero hindi yan seryosong propesyon. Hindi ka yayaman dyan. Mapanghamak na sabi ng kanilang ama. Hindi mahalaga sa kanya na doon masaya si Cora. Hindi rin mahalaga na yon ang pangarap ng kanyang anak. Para sa kanya, ang mahalaga lang ay ang trabahong may pera, may prestihiyo at may seguridad. At pareho rin ang tingin niya sa hilig ni Eva sa pagguhit. Bata pa lang si Eva, halata na ang talento nito sa art. Maganda siyang mag-drawing. Hindi lang basta maganda, kundi may lalim at damdamin ang bawat guhit. Pero hindi siya pinayagang mag-aral ng seryoso sa art school. Wala raw panahon para sa ganoong bagay. Kaya ang ginawa ni Eva, palihim siyang natuto sa sarili niya. Mga online tutorial, video lessons at kahit anong material na mahanap niya. Pinagtsatsagaan niyang aralin. At sa paglipas ng panahon, maraming humanga sa kanyang mga gawa. Sumali siya sa mga art community, nakatanggap ng papuri at may mga nagsasabing pambihira ang kanyang talento. Tahimik lang na humahanga ang kanilang ina sa kanyang mga iginuguhit. Pero palihim din, dahil alam nito na hindi yun magugustuhan ng kanyang asawa. Kahit sino, kayang mag-drawing. Hindi kailangang matalino para dyan. At hindi kayo bubuhay ng art kung mawalan ako ng negosyo. Malamig na sabi ng kanilang ama. Sa isip nito, mas mabuting maging programmer o abogado, isang propesyon na may kinabukasan at siguradong kita. Sa huli, napilitan din itong tanggapin na bigo ang plano niyang gawing programmer ang kanyang mga anak. Sayang ang oras, sayang ang pera, sayang ang effort. At nang dumating ang araw na sinabi niyang hindi na nila kailangang ipagpatuloy ang programming, parang nabunutan ng tinik ang magkapatid. Pero hindi pa rin yon ang tunay na kalayaan dahil may bago na namang plano ang kanilang ama. Ngayon, gusto naman nito na maging matagumpay na mga abogado sina Eva at Cora. May panibagong schedule, may panibagong kurso, may panibagong pressure. Hindi man yon ang pangarap ng magkapatid, mas malinaw pa rin yon kumpara sa programming na ilang taon nilang pinagdusahan. At habang ikinikwento yon ni Eva, unti-unti ring naintindihan ni Rochelle ang isang mahalagang bagay tungkol sa lolo niya na hindi niya nakilala. Takot na takot pala ang lalaking yon. Takot mawalan ng pera, takot mawalan ng bahay, takot mawalan ng pangalan sa lipunan. Alam kasi ng kanilang ama kung gaano kabilis magbago ang mundo. May mga kakilala raw itong dating mayaman, makapangyarihan, pero biglang nawala ng lahat. Ayaw na ayaw nitong bumalik sa kahirapan,
Ayaw nitong maranasan muli ang hirap ng buhay na pinanggalingan niya noong kabataan. Marahil dahil doon, unti-unti siyang naging bato. Matigas, mahigpit, at walang puwang sa pagtutol. Sa bahay nila, ang hindi pagsang-ayon ay parang pagtataksil. Ang simpleng reklamo, nagiging malaking kasalanan. Ang ibang opinyon, itinuturing na banta sa seguridad ng pamilya. Kaya lahat ng salungat sa gusto ng kanilang ama ay agad na pinapatahimik. Si Eva, gaya ng kanyang ina, lumaking halos sinasamba ang kanilang ama. Sa isip niya noon, ito ang haligi ng kanilang mundo. Ito ang bumubuhay sa kanila. Ito ang nagtatakda ng direksyon. At kaya dapat lang nasundin ito. Walang tanong, walang reklamo. Pero si Cora, iba. Simula sa pagkabata, hindi na siya kontento sa ganoong klase ng buhay. Siya lang sa pamilya ang may lakas ng loob na sumagot sa kanilang ama ng harapan. Nagsasalita siya ng nasa isip niya, nangangatwiran at kung minsan nakikipagtalo pa. Hanggang sa halos mawalan na ng pasensya ang kanilang ama. Napakatigas ng ulo mo. Balang araw, ikakapahamak mo yan. Pasigaw na sabi nito. Kapag galit na galit ang kanilang ama, may kaparusahan si Cora. Madalas, bawal siyang manood ng TV. Bawal kumain ng sweets. Bawal pumasok sa dance class na pinakamahal niya. At syempre, lalong bawal lumabas o makipagkita sa kaibigan. Bagamat bihira rin naman silang makipag-socialize noon dahil sa sobrang dami nilang ginagawa, may mga panahong nakakalabas sila kasama ang ilang kaklase, manonood ng sine o maglalakad sa parke. At mahalaga yon sa magkapatid, maliit na piraso ng normal na buhay. Pero madali yung bawiin ng kanilang ama kay Cora kapag ito ay sumusobra. At kung minsan, mas mabigat pa ang parusa. Kapag sobrang galit na ang kanilang ama, ipinagbabawal nitong lumabas si Cora sa kanyang kwarto. 2 o 3 araw siyang nakakulong doon. May pagkain lang na inihahatid sa kanya. At ang mas masakit, bawal siyang kausapin. Bawal siyang lapitan ni Eva. Bawal siyang damayan ng kanilang ina. Natatakot ang kanilang ama sa pagiging palaban at malaya ni Cora. Alam nitong ang ugaling yon ang hindi niya kayang kontrolin. Kaya madalas nitong sabihin, Ang katigasan ng ulo mo ang sisira sa'yo. At baka pati sa buong pamilya. Si Eva laging takot. Takot para sa kapatid niya. Takot sa maaaring mangyari sa hinaharap nito. At takot din na baka tuluyan ng mawala ang kapayapaan sa bahay nilang matagal ng marupok. Nakakaawa si Cora. Dahil habang tumatagal, para na nga itong bihag sa sarili nilang tahanan. Minsan, nang kausapin siya ni Eva tungkol dito, mapait na napangiti si Cora. Ako raw ang bihag? Oo, ikinukulong niya ako rito minsan. Pero ako pa rin ang nakakapagsabi ng totoo kong gusto. Diretso at may pait na sabi ni Cora. Saglit siyang tumingin sa ate niya. Ikaw at si Mama, kayo ang totoong bihag sa bahay na to. Kayong dalawang mas nakakulong kay Papa. Noong una, hindi yun naintindihan ni Eva. Paano siya naging bihag? Nakakalabas naman siya. Nakakapunta sa tindahan, nakakapasok sa school at sa law classes nila. Hindi siya ikinukulong sa kwarto gaya ni Cora. Pero kalaunan, naunawaan din niya ang ibig sabihin ng kapatid. Ang katawan niya lang ang malaya, pero ang isip, desisyon at buhay niya, hindi sa kanya. At sa bandang huli, si Cora nga ang unang nakalaya. Nakawala siya sa hawla. Pero napakalaki ng naging kapalit. Mas pinili niya ang kalayaan kaysa sa komportableng buhay. Mas pinili niya ang sarili kaysa magandang relasyon sa kanyang mga magulang. At higit sa lahat, kinailangan din niyang iwan ang kanyang ate. At yon ang pinakamasakit sa lahat. Huminto si Eva sa pagkakwento sandali. Parang muling binabalikan ng sakit ng mga panahong yon. Tahimik lang si Rochelle sa kanyang kinauupuan. Hawak ang baso ng iniinom pero hindi na halos makagalaw. Sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo niyang nakikilala ang ina niyang si Cora. Hindi bilang isang mapagmahal na nanay, kundi bilang isang babaeng matapang,
palaban at handang magbayad ng napakalaking halaga, makawala lang sa isang buhay na hindi niya pinili. Habang nagpapatuloy si Eva sa pagkukwento, mas lalong naging malinaw kay Rochelle kung gaano kaiba ang kanyang ina sa lahat ng tao sa kanilang pamilya. Si Cora ay hindi kayang ikulong ng mga utos lang. Marami itong ginagawang lihim na kalayaan para sa sarili. Kapag gusto nitong lumiban sa extra classes, lumiliban talaga ito. Kapag gusto nitong sumama sa mga kaklase para manood ng sine, ginagawa niya. Oo, alam niyang pwedeng malaman yon ng kanilang ama. At oo, alam din niyang siguradong may kapalit na parusa. Pero para kay Cora, ang kalayaan sa sandaling yon ay mas mahalaga kaysa sa takot sa parusang darating pa lang. Minsan, habang nakatayo si Eva sa labas ng pintuan ng kwarto ng kapatid na pinarusahan na naman ng kanilang ama, hindi niya napigilang magtanong. Sulit ba talaga, Cora? Para lang sa ilang oras na gala, ikukulong ka na naman ng 2 araw. Mahina at may pag-aalalang tanong ni Eva. Sa kabila ng kulong at parusa, matatagang boses ni Cora mula sa loob ng silid. Sulit na sulit. Naglakad kami sa bayan, nanood ng sine at tawa kami ng tawa. Pagkatapos, naglakad pa kami sa park at kung ano-ano ang napagkwentuhan namin. Masaya ko ate, sobrang saya. Sulit na sulit. Sama ka sa susunod. Pero si Eva, hindi kailanman gumawa ng ganoon. Mula pagkabata, masunurin siyang anak. Tahimik, maingat, at sa paningin ng kanilang ama, magandang halimbawa. Mahalaga para kay Eva na makita siya ng ama bilang mabuting anak. Gusto niyang maramdaman na minamahal siya nito, nare-respeto, ipinagmamalaki. At madalas nga siyang ituro ng kanilang ama bilang halimbawa kay Cora. Tingnan mo ang ate mo. Ganyan dapat. Maayos at marunong sumunod. Pero sa kaibuturan ng puso ni Eva, may isang bagay siyang matagal nang alam. Kahit gaano pa siya maging masunurin at kahit gaano pa kapasaway si Cora, mas may paghanga pa rin ang kanilang ama sa nakababatang kapatid. Ramdam yon ni Eva. Nakikita niya kung paano tingnan ng kanilang ama si Cora. Hindi lang bilang pasaway na anak, kundi bilang isang taong kahawig nito noong kabataan pa niya. Malakas ang personalidad, mataas ang kumpiyansa, mapusok at matapang. Magkapareho sila sa maraming bagay, maliban sa isang mahalagang katangian. Si Cora kahit matapang, hindi kailanman nanikil ng ibang tao para lang masunod ang gusto niya. Minsan, narinig pa ni Eva ang ama nilang nagsabi sa kanilang ina. Malayo ang mararating ni Cora. Alam niyang gusto niya at hindi siya bumibitiw. Sa ugali niyang yan, pwedeng umabot siya sa napakataas o mapahamak ng malala. Kailangan lang bantayan hanggang mag-mature tapos hahangaan siya ng lahat. Masakit yon para kay Eva. Dahil kahit siyang laging sumusunod, parang si Cora pa rin ang tunay na tinitingala ng kanilang ama. Siya na maingat at laging nag-iingat na huwag magkamali, ay tila natatabunan pa rin ng kanyang malayang kapatid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eva ang isang pait na matagal niyang kinimkim. Ang pakiramdam na hindi siya sapat. Noong mga bata pa sila, sobrang close ng magkapatid. Magkasama sa laro, magkasama sa sikreto, magkasama sa pangarap. Pero habang tumatanda sila, unti-unting nagbago ang lahat. Nag-iba ang mga hilig nila, nag-iba ang paraan nila ng pakikibaka, nag-iba ang tingin nila sa buhay. At dahan-dahan silang nagkalayo. Malungkot yon para kay Eva. Mahal na mahal niya si Cora. At sa totoo lang, may mga pagkakataong gusto niyang matulad dito. Sa tapang, sa pagiging totoo sa sarili, sa kakayahang sumuway sa mali. Pero alam niyang hindi niya kaya. Hindi siya si Cora. Si Cora naman, mahal din ang kanyang ate. Pero habang lumalaki sila, mas naging interesado siya sa mga kaibigan sa labas ng bahay. Mga kaklaseng kasama niyang tumakas, tumawa at mangarap ng mundong malayo sa anino ng kanilang ama. Si Eva sa kabilang banda ay hindi nakabuo ng ganoong klaseng social circle. Palagi kasi siyang sumusunod sa gusto ng kanilang ama. Ang iwasan ang walang kwentang paglalakwatsa.
Kaya habang si Cora ay lumalabas kasama ang barkada, si Eva ay nakaupo sa mesa, nag-aaral ng law lessons at gumagawa ng assignments. Aminado si Eva, nakakainganyo ang buhay ni Cora. Pero para sa kanya, mapanganib din yon. Marami siyang kinatatakutan. Ang galit ng kanilang ama, ang pagkadismaya ng kanilang ina, ang panunukso ng ibang teenager, at ang mga panganib sa lansangan para sa mga batang gumagala ng walang gabay. Pero si Cora, parang walang kinatatakutan. Excited na excited pa nga itong tumuntong sa tamang edad. Para kay Cora, ang adulthood ang magiging susi sa tunay na kalayaan. Pinapangarap niyang itigil na ang sapilitang law lessons, maghanap ng sariling trabaho at mamuhay ayon sa sarili niyang gusto. Sirain ka ni Papa kapag tinuloy mo yan, may pag-aalalang sabi ni Eva. Kapag legal age na ako, ano pa bang magagawa niya sa akin? Nakangising sagot ni Cora. Pero hindi ganon kasimple ang lahat. Pagkatapos nilang matapos ang high school, ipinasok sila ng kanilang ama sa isang prestihiyosong universidad sa lungsod. Course na may kinalaman sa economics at business. Ayon sa plano nito para sa kanilang kinabukasan. Nag-enjoy si Eva sa pag-aaral. Matalino siya, masipag, at habang tumatagal, lalo siyang gumagaling. Hindi nagtagal, naging top student pa siya sa kanilang batch. At sa wakas, nakuha niya rin ang papuri ng kanyang ama. Ganyan dapat. May silbi ang talino kapag ginagamit ng tama. May pagmamalaking sabi nito. Pero si Cora, ibang usapan. Halos pasang-awa lang ito sa mga subjects. Hindi siya ganun ka-dedicated sa academics. Mas gusto niyang namnamin ang student life, ang pakikipagkaibigan, ang kalayaan, ang pakiramdam na hindi na siya bata. At sa kabila ng kanyang mababang grado, hindi naman siya mukhang bothered. Masaya siya, kontento, at para kay Cora, yon ang mas mahalaga. Pero nagkamali siya sa isang bagay. Akala niya, pagtuntong sa hustong gulang, malaya na siya sa kontrol ng kanilang ama. Hindi pala. Wala itong balak pakawalan siya hanggat hindi nito natitiyak ang buong direksyon ng kanyang buhay. At kutob ni Eva, kahit matapos pa nila ang pag-aaral, hindi pa rin sila tunay na makakawala. Klaro ang plano ng kanilang ama para sa kanila. Pagkatapos graduate, magtatrabaho sila sa negosyo nito, magiging kabahagi ng kumpanya. At balang araw, mag-aasawa ng mga lalaking aprobado nito. Malamang mga anak ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Isang perpektong plano para mas palakasin pa ang imperyo nito. Si Eva, sa puntong yon ng kanyang buhay, wala pang matinding pagtutol sa planong yon. Sanay na siyang sumunod. Pero si Cora, dahil sa dami ng pinagdaanan niya, mas maingat na. Hindi na siya hayagang sumasalungat gaya ng dati. Dahil minsan sinubukan na niya at hindi niya malilimutan ang naging kapalit. Isang beses nang sabihin ni Cora na gusto niyang huminto sa pag-aaral at maghanap na lang ng sariling landas, nagwala ang kanilang ama. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigaw nito. Halos yumanig ang mga bintana sa tindi ng galit. Sa takot, ikinulong ni Eva ang sarili sa kanyang kwarto at tinakpan ng mga tenga. Pero kahit ganun, rinig na rinig pa rin niya ang bawat salita. Kapag ipinagpatuloy mo ang kabaliwang yan, ipapakonfine kita. Ipapacheck kita sa espesyalista. Hindi ka matino. May pagbabantang sigaw ng kanilang ama. Nagbanta pa ang kanilang ama na ipapadeclare si Cora na incompetent o unstable kung patuloy itong magpapasaway. At dahil sa pera, impluwensya at koneksyon nito, alam ni Cora na hindi yun basta pananakot lang. Kaya niya itong gawin at yun ang mas nakakatakot. Ipapakulong kita sa pasilidad hanggang matuto kang umayos. Dahil doon, napilitan si Cora na umurong. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil ayaw niyang mapunta sa isang lugar na mas nakakasakal sa kanya. Alam niyang kayang gawin ng kanilang ama ang kahit na ano kapag nauubusan na ito ng paraan para kontrolin siya. Madalas sabihin ni Cora kay Eva, "Hindi normal si Papa. Walang matinong taong ganyan kung umasta." Pero natuto na rin siyang maging maingat. Hindi na siya basta sumasabog sa harap ng kanilang ama.
Sa halip, umarte siyang masunuring anak sa araw. Tahimik, maayos at mukhang sumusunod. Pero sa gabi, palihim siyang lumalabas ng bahay. Sumasama sa mga kaibigan, pumupunta sa club, sumasayaw, tumatawa, humihinga. Doon niya hinahanap ang pakiramdam na buhay siya. Dahil kahit ano pa naman ang mangyari, hindi niya kayang lubusang magpasakop sa ama na ubod ng higpit. Sinubukan siyang kausapin ni Eva. Pinilit niyang kumbinsihin ng kapatid na tumigil na sa mga lihim na lakad na yon. Cora, pag nalaman to ni Papa, baka totohanin niyang banta niya sa'yo. Baka talagang ipadala ka niya sa klinik. Nanginginig ang boses na sabi ni Eva. Pero kahit may takot, kahit may panganib, alam ni Eva na mahihirapan na siyang pigilan ng kapatid. Dahil sa tuwing pinipili ni Cora ang kalayaan, parang mas lalo lang nitong napapatunayan sa sarili na hindi ito nabubuhay para sumunod sa gusto ng iba. At habang ikinikwento yon ni Eva, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Rochelle. Unti-unti niyang nauunawaan na ang kanyang ina ay hindi lang basta lumayo sa pamilya. Lumaban ito at ang bawat piraso ng kalayaang nakuha nito ay may katumbas na takot, sakit at napakalaking panganib. Tahimik lang si Eva habang ipinagpatuloy ang kwento. Ngunit naman ni Rochelle na bawat detalye ay may bigat. Parang hindi lamang ito alaala, kundi mga sugat na muli na namang binubuksan sa bawat salitang binibigkas nito. Madalas sabihin noon ni Cora, may mapait ngunit malungkot na ngiti sa labi, na para na siyang nakakulong sa sarili nilang bahay. At kung wala raw siyang mga bihira at may ikling sandali ng kalayaan, baka tuluyan na siyang masiraan ng loob. Para na rin naman akong preso dito sa bahay. Kung wala akong mga sandaling nakakawala ako, hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa akin. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Naiintindihan yun ni Eva, kahit hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng kapatid. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang darating ang araw na sasabog din ang lahat. Napakalakas ng personalidad ng kanilang ama, at ganun din si Cora. Isang mapag-utos na ama at isang anak na uhaw sa kalayaan. Talagang may bagyong paparating at dumating ngayon. Pero bago mangyari ang tunay na banggaan, may isa munang taong pumasok sa buhay ni Cora. Si Brian. Bago pa man dumating si Brian sa kwento, may sarili ng plano ang kanilang ama para sa kinabukasan ng mga anak nito. Halos teenager pa lang ang magkapatid, pinag-iisipan na nito kung sino ang mapapangasawa nila balang araw. Para kay Eva, may nakalaan ng lalaki, si Matthew, ang anak ng business partner ng kanilang ama. Medyo mas matanda ito ng kaunti sa kanya. Matangkad, payat, may maamong ngiti at matalinong mga mata. Sa simula, parang biro lamang ang lahat. Mga tuksuhan sa hapagkainan, mga pahaging ng matatanda, mga biro tungkol sa future wedding. Pero alam ni Eva kalaunan na hindi talaga yun biro sa isip ng kanilang ama. Unti-unti, inihahanda siya nito sa ideya ng buhay kasama si Matthew. Isa raw itong magandang hakbang. 2 mayamang pamilya, 2 batang lumaki sa parehong antas ng buhay. At isang kasalan na magpapalakas palalo sa impluwensya at yaman ng magkabilang panig. Isang praktikal at planadong pagsasanib. Noong una, naiilang si Eva kay Matthew, pero halata ring naiilang din ang binata. Sa paglipas ng panahon, naging madali ang samahan nila. Natural, hindi pilit. At bilang isang maayos at magalang na lalaki, si Matthew ang unang gumawa ng hakbang. Inaya niya si Eva sa sinihan. Masaya siyang pumayag. Sa kauna-unahang pagkakataon, makakalabas siya ng hindi patago. Hindi tulad ni Cora na laging kailangang tumakas para maranasan ang simpleng saya ng kabataan. Sa pagkakataong yon, may opisyal siyang pahintulot mula sa kanilang ama. At para kay Eva, malaking bagay iyon. Hindi niya kailangan magsinungaling, hindi niya kailangang magtago, hindi niya kailangang kabahan sa pag-uwi. Mula roon, umusad ang kanilang relasyon na parang nasa pahina ng isang maayos na nobela. May mga bulaklak, may mga date, may matatamis na salita, may mga halik,
at dahan-dahang tumubo ang pagmamahalan sa pagitan nila. Hanggang sa dumating ang inaasahang proposal. Masaya si Eva pero kinakabahan din. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng malayo sa poder ng mga magulang niya. Hindi niya alam kung paano ba ang maging sarili niyang tao. Sanay siya na ang ama nila ang nasusunod. Sanay siya na may nagdidikta ng tama. Sanay siya na may malakas na presensyang gumagabay o kumukontrol sa kanya. Kaya ang tanong niya sa sarili, magiging sapat kaya si Matthew bilang sandalan? Hindi ito kasing lakas ng kanilang ama, hindi kasing dominante, hindi kasing bigat ng personalidad. Pero marahil, sabi ni Eva sa sarili niya noon, baka nasa hinaharap pa ang pinakamagandang bersyon ng lalaking ito. Sa besperas ng kasal, tunay na natuwa si Cora para sa kanyang ate. Mukhang mahal na mahal mo talaga ang Matthew mo, ah? Oo, at ang sarap sa pakiramdam. Sana ikaw rin, maranasan mo ang ganyang klase ng pag-ibig. Nahihiyang sabi ni Eva. Napangiti si Cora pero halatang malayo pa sa isip niya noon ang settled na buhay. Kilala ni Eva ang ilang lalaking nakakasama nito sa gala, panonood ng sine o sa clubbing. May ilang fling na rin si Cora noon na alam ng ate niya, kaya hindi niya napigilang magtanong. Yung mga kaibigan na lagi mong kasama, wala ba kahit isa? Nako, wala yon. Umiling si Cora. Paglibang lang yon. At saka ang gusto ko talaga, yung totoong tama, yung malalim, yung pakiramdam na parang mawawala ang ulo mo sa sobrang saya. Nagpakasal si Eva. At matapos ang kasal, lumipat sila ni Matthew sa isang maluwag na condo unit sa sentro ng lungsod. Regalo ng kanilang mga magulang. Doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa wakas, unti-unti niyang naranasan ang mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mahigpit nilang ama. Dahil sa sobrang higpit nito noon, pagdating ni Eva sa early 20s, para siyang batang ngayon palang nakakita ng mas makulay na mundo. Si Matthew ang nagbukas sa kanya ng panibagong buhay. Sa mga lakad sa gabi, pag-ikot sa syudad hanggang madaling araw, simpleng salo-salo sa bahay, mga tawanan, mga kwentuhang walang takdang oras. Masaya palang ganung buhay, nakakagaan, nakakahinga. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung bakit naakit si Cora sa ganoong kalayaan. Samantala, si Cora naman ay nagtatrabaho rin, gaya ng kanyang ate, bilang abogado sa isa sa mga kumpanya ng kanilang ama. Magaling siya roon, matalino, mabilis makaintindi, marunong makitungo. Pero paulit-ulit niyang sinasabi kay Eva na hindi yon ang tunay niyang gusto. Hindi ito ang calling ko, ate. Gusto ko talaga yung may totoong tao kang nakakaharap. Baka nga gusto ko magtrabaho kasama ang mga bata. Dito kasi puro papeles, reports, numbers. Parang wala akong saysay na ginagawa. Diretsyong sabi ni Cora noon. Hindi sang-ayon si Eva. Para sa kanya, mahalaga rin ang ginagawa nila. Maayos, tahimik at may kabuluhan. Gusto niyang pagbusisi sa mga dokumento, ang pag-intindi sa mga komplikadong sistema, at ang kaayusan ng buhay sa opisina. Ang pakikitungo sa maraming tao para sa kanya ay masyadong magulo at unpredictable. Ngunit para kay Cora, kulang na kulang yon. At pagkatapos, may napansin si Eva. May nagbago sa kanyang kapatid. Banayad lang sa simula, pero dahil siya ang mas nakakakilala kay Cora kaysa sa iba, agad niya yung naramdaman. Mas madalas itong tulala, mas madalas nakangiti ng mag-isa, mas malalim ang tingin sa malayo, at mas may kakaibang ningning sa mga mata nito. Parang may itinatago, at alam ni Eva, hindi yon simpleng lihim lang. Isang araw, nang bumisita si Cora sa kondo niya, hindi na napigilan ni Eva ang sarili. Anong nangyayari sa'yo? May kakaiba. Sabihin mo nga sa akin? Tumingin si Cora sa kanyang ate at hindi nito napigilang mapangiti. Yung ngiting mula sa kaibuturan. Yung ngiting nagpapaganda lalo sa isang mukha dahil puno ito ng tunay na saya. Well, tama ka ate. May balita ako, may nakilala ako at sa wakas, na-in-love na rin ako.
Yung totoong in love, yung may kilig, may kaba, may butterflies at yan, lahat ng kabaduyan na yan. Napabuntong hininga si Eva. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mababahala. Dahil may isang bagay siyang agad na naisip. Siguradong hindi ito si Peter. Si Peter ang anak ng isa pang business partner ng kanilang ama. Isa itong lalaking matagal nang tinitingnan ng mga matatanda bilang posibleng maging kapareha ni Cora balang araw. Para kay Cora, biro lang lagi ang mga tuksong iyon. Pero si Eva, alam niyang hindi talaga yun biro sa isip ng kanilang ama. Balang araw, pipilitin din ito ang kapatid niya na pakasalan ang lalaking aprobado ng pamilya. At sa isip ni Eva, walang mas babagay ng mas kaunti kay Cora kaysa kay Peter. Masayang masaya si Cora habang ikinikwento kung paano sila nagkakilala. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagkita kami. Parang wala lang, isang simpleng pagkakataon na pwedeng hindi naman talaga nangyari. Pero nangyari, at ngayon masaya ako. Ngumiti si Eva para sa kapatid, pero sa loob-loob niya lalong bumibigat ang kaba. At habang mas marami siyang narinig tungkol sa lalaking ito, mas lalo siyang natakot sa magiging reaksyon ng kanilang ama. Ang pangalan ng binata ay Brian, isang ulila. Katatapos lang sa kolehiyo noon at sa serbisyo sa militar. Nakatira sa maliit na inuupahang apartment sa pinakaliblib at pinakasimpleng bahagi ng lungsod. Nagtatrabaho sa isang pabrika at maliit lang ang kinikita. Walang ari-arian, walang pamilya, walang koneksyon, walang magandang apelido. Sa mata ng mayayaman at mapagmataas, isa siyang lalaking walang maipagmamalaki. At para sa kanilang ama, yun ang pinakamasamang klase ng manugang na maiisip nito. Sa pinakamasamang bangungot nito, marahil ay hindi nito naiisip na sa ganong lalaki mapupunta ang kanyang anak. Sa simula, nag-alala pa si Eva na baka mapagsamantalahan lang si Cora. Paulit-ulit kasi silang binalaan noon ng kanilang ama na bilang mga anak ng mayamang pamilya, maraming lalapit sa kanila dahil lang sa pera. Maraming tuso sa mundo, lalo na yung mga galing sa hirap. Marunong dumiskarte, marunong magpaawa, marunong magsalita ng matamis, kahit matatalinong babae, naloloko ng mga ganyan. At kahit ayaw man ni Evang aminin, nakabaon sa isip niya ang mga salitang yon. Kaya habang nakikinig siya kay Cora, na halos hindi mapigilan ang saya sa pagkukwento tungkol kay Brian, may bahagi ng puso niya na natutuwa para sa kapatid. Pero may bahagi ring natatakot. Natatakot sa araw na malalaman ng kanilang ama ang lahat. Dahil alam ni Eva kapag nangyari yon, hindi simpleng galit lang ang sasabog, kundi isang unos na kayang sumira ng buong pamilya. Nagpatuloy si Eva sa pagkukwento at sa pagkakataong yon, mas naging mabigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Noong una, nagdududa siya kay Brian. Natural lang yon. Lumaki siya sa isang mundong paulit-ulit siyang binabalaan na may mga taong lalapit sa mayayaman para samantalahin ang mga ito. Pero nang makilala niya mismo si Brian, nawala ang lahat ng kanyang alinlangan. Kita sa mga mata ng binata ang tunay na pagmamahal nito kay Cora. Hindi yon yung klase ng lambing na pilit o pakitang tao lang. Hindi yon mabubuo sa matatamis na salita lang. Nasa paraan ng paghawak niya sa kamay ng kapatid niya. Nasa maingat na pag-akbay niya rito, nasa tingin niyang puno ng pag-aalala at paghanga. Simple si Brian, mahiyain ng kaunti, tahimik, diretso. At higit sa lahat, mukhang handa siyang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Maganda ang naging impresyon ni Brian kay Eva. Sa isip niya, kung ganitong lalaki ang makakasama ng kapatid niya, may pag-asa itong maging tunay na masaya. Pero may isang mapait na katotohanan. Hindi kailanman papayagan ng kanilang ama ang relasyong ito. Pwedeng magtagpo, pwedeng mag-date, pwedeng mangarap. Pero sa oras na malaman ng kanilang ama ang tungkol kay Brian, siguradong puputulin nito ang lahat. Dahil sa isip ng lalaking yon, may iba na itong plano para sa kinabukasan ni Cora. At habang tumatagal, mas lalo niya itong sinasabi ng harapan.
Ipapakasal kita kay Peter para sa wakas may tumapat na sayo at matahimik na rin ako. Sa tono ng kanyang ama, parang biro lang yon. Pero alam ng lahat sa bahay na hindi yon biro. Seryoso ito, matagal na nitong gustong ipakasal si Cora kay Peter, ang anak ng business partner nito, at alam din yon ni Cora. Kahit sino na lang, wag lang si Peter, pabirong sagot ni Cora. Mas gugustuhin ko pang tumandang dalaga kaysa mapunta sa lalaking kasing boring niya. Pero agad namang ipinagtanggol ng kanilang ama ang paborito nitong future son-in-law. Ambisyoso si Peter, matatag. Malayo na ang narating sa negosyo sa murang edad. Marami pang mararating yan. Napakaganda ng ugali. Kaya huwag kang maarte, lalo na't halata namang may gusto siya sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman mali ang kanilang ama sa ilang bagay. Ambisyoso nga si Peter, matatag at alam ang gusto sa buhay. Pero para kay Cora, ang buhay kasama ang lalaking yon ay parang paglipat lang mula sa isang hawla papunta sa isa pa. Kung mapapangasawa niya si Peter, kailangan niyang maging tahimik, masunurin, laging umaayon sa gusto ng lalaki. Laging iniiwasan ang ikagagalit nito. At hindi ganoon si Cora. Hindi siya ipinanganak para sa ganoong klase ng buhay. Lalo na ngayon na naranasan niya na kung paano mahalin ni Brian. Masayang-masaya ang dalawang nagmamahalan. Bagay na bagay sila sa isa't isa. Parang dalawang bahagi ng isang buo. Kung paanong malambot at tahimik si Brian, gano'n naman kapusok at buhay na buhay si Cora. At sa halip na magbanggaan, tila lalo silang nabubuo kapag magkasama. Kaya habang mas tumatagal, mas lumalala rin ang pag-aalala ni Eva. Dahil ang kanilang ama, kung makapagsalita tungkol sa kasal ni Cora at Peter, para bang napagdesisyonan na ang lahat. Hindi yon tinanggap ni Cora ng tahimik. Paulit-ulit siyang nakikipagtalo sa kanilang ama. Pinipilit itong maintindihan na wala na sila sa panahon kung saan pwedeng magdesisyon ang magulang kung sino ang pakakasalan ng anak. Buhay niya yon, kinabukasan niya yon, at dapat lang na may boses siya roon. Mas alam ko ang buhay kesa sa'yo. Mainit ang ulo na sabi ng kanilang ama. Mas marami akong karanasan, koneksyon at nakita sa mundong ito. Kita mo ang ate mo, pinakasalan niya ang lalaking pinili ko para sa kanya. At masaya siya. Ganon din ang mangyayari sa'yo. Pero hindi nagpadaig si Cora. Hindi na sapat na lagi na lang walang halagang opinyon ko. Pagod na ako. Kahit sa mga bagay na ganito, wala akong karapatang magsalita. Matanda na ako at may sarili na akong isip. Lalong nagdilim ang mukha ng kanilang ama. Wala ka kung wala ako. Lahat ng meron ka, edukasyon mo, trabaho mo, bahay mo, mga gamit mo. Ako ang nagbigay niyan. Saan ka pupulutin kung wala ang mayamang ama mo? Baka tagalinis ka lang ng opisina o simpleng empleyado na kapos kada buwan. Ganyan ang paulit-ulit na sigawan sa bahay nila. Umaasa si Cora na balang araw baka sakaling makinig din ang kanilang ama. Baka maintindihan nito ang kanyang panig. Pero imbes na makinig, lalo lang bumilis ang mga plano nito para sa kasal. Nagsimula na itong maghanda, parang sigurado na ang lahat. At nang minsang nagpahayag ng pagdududa si Eva at ang kanilang ina, agad itong sumagot. Baka pwede pong hintayin muna natin. Palamigin muna si Cora. Baka kapag kumalma siya, mas maintindihan niya po ang gusto niyo. Kaya nga mas dapat na siyang ipakasal ngayon. Si Peter nang bahalang humawak sa kanya. Alam niyong matigas ang ulo ng mapapangasawa niya at handa siya. Tunay na lalaki ang batang yon. At pagkatapos, dumating ang pinaka-nakabibinging pagsabog. Sa gitna ng isa na namang mainit na pagtatalo, si Cora mismo ang nakapagsiwalat ng tungkol kay Brian. Hindi mo kailanman inisip ang nararamdaman ng kahit sino sa pamilya. Hindi si Mama, hindi ako. Wala kaming karapatang sabihin o gawin ang gusto talaga namin. Ako ang responsable sa inyo. Akala mo ba madali? Lalo na sa anak na kasing tigas ng ulo mo. Pero hindi tumigil si Cora. Sanay ka lang kasi na lahat sumusunod sa'yo. At doon, tuluyang nawala ng pasensya ang kanilang ama. Tapos ng usapan. Eksaktong 1 buwan mula ngayon ang kasal. Kailangan mo ng lalaking may matatag na kamay. At si Peter ang lalaking yon. Hindi ako lalapit sa lalaking yon. Wala kang pagpipilian.
Di lalayas ako. Desperadong sagot ni Cora. Sandaling tumigil ang lahat. At sa sobrang bugso ng damdamin, nasabi ni Cora ang hindi pa niya dapat sabihin. May mahal akong iba. At mahal din niya ako. Magkasama kami. Gusto mo man o hindi. Pagkasabi niya noon, para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Napagtanto niyang sobra na ang kanyang nasabi. Hindi pa dapat malaman ng pamilya nila ang tungkol kay Brian. Hindi pa, masyado pang maaga. Pero huli na ang lahat, narinig na ng kanilang ama ang kailangan nitong marinig. At sa unang pagkakataon sa gitna ng galit nito, may dumaan na kakaibang pag-alala sa kanyang mga mata. Sino ang lalaking yan? Biglang nataranta si Cora. Wala yon. Nasabi ko lang sa Ines. Kaibigan lang siya. Hindi importante. Pilit binawi ni Cora. Pilit niyang inayos ang sitwasyon. Pilit niyang itinatangging may seryoso siyang karelasyon. Pero mahirap lokohin ang kanilang ama. Sanay itong magbasa ng mukha. Sanay itong kumilatis ng tao. At sa sandaling yon, malinaw na nakita nito. May lalaki nga sa buhay ng kanyang anak. At hindi yun simpleng pagkakaibigan lang. Isa yung seryosong relasyon. Naramdaman ni Eva ang paglamig ng buong bahay matapos ang gabing yon. Parang may paparating na unos. Hindi na yon simpleng away tungkol sa kasal. Hindi na yon simpleng pagtatalo ng mag-ama. May pangalan na ngayon ang tinatago ni Cora. May mukha na ng lalaking kinatatakutan ng kanilang ama. At sa oras na malaman nito kung sino talaga si Brian, walang makakapagsabi kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para paghiwalayin ang dalawa. Tahimik si Rochelle habang nakikinig. Sa bawat detalye, mas lalo niyang nakikita ang kanyang ina. Hindi lang bilang mapagmahal na nanay, kundi bilang isang babaeng lumaban para sa pag-ibig, kahit ang kapalit nito ay galit ng sariling ama. At sa kabilang banda, naramdaman din niya ang bigat ng sitwasyon. Dahil minsan, ang tunay na kalaban ng pag-ibig ay hindi distansya, hindi kahirapan, hindi panahon, kundi ang pamilyang handang durugin ang damdamin mo para lang masunod ang sarili nilang plano. Nagpatuloy si Eva sa kanyang kwento at sa puntong yon, ramdam ni Rochelle na papunta na sila sa pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ng kanyang ina. Hindi nga nagtagal, nalaman din ng kanilang ama ang tungkol kay Brian. At hindi yun basta hinala lang. Mukhang may pinasunod ito kay Cora. Posible rin kumuha ito ng taong mag-iimbestiga. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, malinaw na nakalap nito ang halos lahat ng impormasyon tungkol sa binata. Kung sino si Brian, saan nakatira, ano ang trabaho, magkano ang kinikita, at gaano kalayo ang agwat nito sa mundong kinalakihan ni Cora. Gaya ng inaasahan, nagngingit-ngit sa galit ang kanilang ama. Sa isip nito, hindi aksidente ang pagpili ni Cora kay Brian. Naniniwala itong sinadya yun ng anak niya, na parang paghihigante. Para bang pinili ni Cora ang pinaka hindi katanggap-tanggap na lalaki para lang saktan at suwayin siya. Parang nakapagrelasyon ka na rin sa isang palaboy. Matapos ang hapunan isang gabi, doon tuluyang pumutok ang lahat. Tahimik pero matalim ang mga salita ng kanilang ama. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay ang sagot ni Cora. Ngayon, alam mo na naman palang lahat. Siguro oras na para umalis ako. Matagal ko na rin gusto yan. At sa halip na pigilan siya, biglang pumayag ang kanilang ama. Kalmado. Halos nakakatakot sa sobrang kalmado. Sige, umalis ka. Ngayon din. Kung ano lang ang suot mo, yan lang ang dala mo. Wala kang kukunin na kahit ano rito. Saglit na natahimik ang buong bahay. Walang mamahaling alahas, walang branded na damit, walang cellphone na mas mahal pa sa inuupahang kwarto ng nobyo mo. Ako ang bumili ng lahat ng yan para sa'yo. At kung hindi mo ako nare-respeto, mabuhay ka ng mag-isa. Tumango lang si Cora. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nakipagtalo. Parang sa wakas, dumating na ang araw na matagal na niyang hinihintay. Sige po, ngunit hindi pa tapos ang kanilang ama. At simula bukas, wala ka na rin sa kumpanya ko. Dahil matanda ka na raw at matalino, bahala ka na sa buhay mo. Muling tumango si Cora. Tahimik siyang umakyat sa kanyang kwarto.
Mabilis na kinuha ang mga dokumentong kailangan niya at bumaba ulit. Pagharap niya sa kanyang ama, may kakaiba siyang ngiti. Hindi yun ngiti ng talunan, kundi ng taong sa wakas ay nakahinga. Salamat. Sa wakas na intindihan mo rin ako. Baka balang araw, makapag-usap pa tayo ulit ng maayos bilang ama at anak. At pagkatapos nun, umalis si Cora. Umalis siya sa bahay na kinalakihan niya. Iniwan niya ang komportableng buhay, ang yaman, ang seguridad at ang lahat ng luho at dumiretso siya kay Brian. Doon nagsimula ang tunay nilang buhay bilang magkasintahan. Hindi marangya, hindi madali, hindi komportable pero malaya. Naghanap si Cora ng bagong direksyon para sa sarili niya. Nag-enroll siya sa special training at kumuha ng kinakailangang kurso para makapagturo sa elementary. At doon sa simpleng trabahong matagal na niyang pangarap, natagpuan niya ang ligayang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sobrang saya ko ate. Si Brian lagi akong sinusuportahan. Ang sweet niya, ang caring, todo kayod siya para sa amin. Masayang kwento ni Cora noon. Napangiti si Eva nang maalala ang mga salitang yon. Iniisip pa nga niya minsan na baka mas magandang buhay ko nun kay Papa. Hindi niya lang alam, mas masaya ako ngayon. Kasama ko ang lalaking mahal ko at sa wakas, malaya na ako. Hindi lang si Brian ang nagbibigay ligaya kay Cora. Mahal na mahal din niya ang bago niyang trabaho. Simula pa noon, gusto na talaga niyang magtrabaho kasama ang mga tao, lalo na ang mga bata. Nakikita niya ang bunga ng kanyang pagod, nakakapagpasaya siya ng iba, at higit sa lahat, sarili niyang desisyon ng lahat. Pero si Eva, hindi siya mapalagay. Kilalang kilala niya ang kanilang ama. At alam niyang hindi nito hahayaan na ganoon lang kadaling makawala si Cora. Madalas niya itong nakikitang tahimik, madilim ang mukha, at halatang may kinikimkim na galit. At alam ni Eva kung sino ang dahilan. Umaasa pa rin ang kanilang ama na babalik si Cora. Na kapag hindi na nito nakaya ang hirap ng buhay, kusa itong uuwi. Dudukot sa kanyang yabang at magmamakaawa. Pero hindi yun nangyari. At habang hindi bumabalik si Cora, mas lalo lang tumitindi ang galit nito. At isang araw, tuluyan ang nakumpirma ni Eva ang kinatatakutan niya. May dumalaw na matagal ng kaibigan ng kanyang ama, ang hepe ng pulis sa kanilang lugar. Hindi naman yon kakaiba. Gaya ng dati, naghanda ang kanilang ina ng masarap na merienda at maayos na mesa para sa bisita. Nagkwentuhan muna ang mga lalaki. Pagkatapos ay nagpunta sila sa study room ng kanilang ama. Noong mga panahon na yon, pansamantalang nasa bahay ulit si Eva dahil nasa business trip ang kanyang asawang si Matthew. Nanonood muna siya ng TV sa sala bago napagpasyahang bumalik sa kwarto. Pagdaan niya sa tapat ng study room ng kanyang ama, may narinig siyang pangalan. Pangalan ni Cora, at doon siya natigilan. Hindi niya sinasadyang makinig, pero nang marinig niya ang sumunod na mga salita, para siyang nanlamig hanggang buto. Akala ko nga ibabalik din siya agad. 1 linggo o 1 buwan man lang. Pero heto siya parang kontentong-kontento sa paghihirap kasama ng walang kwentang lalaking yun. Kapag in love, kahit barong-barong, nagiging paraiso. Mapanuksong sabi ng hepe. Ngunit hindi natuwa ang kanilang ama. Bata pa kasi at tanga. Hindi niya nakikitang sinisira niya ang buhay niya. At pagkatapos, dumating ang linyang tuluyang nagpayanig kay Eva. Kailangan ko ng tulong mo. Ipakulong natin yung boyfriend niya. Matagal-tagal, ilayo mo. Sa malayong kulungan kung kinakailangan. Nanlaki ang mata ni Eva. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kapag nawala sa paningin niyang lalaking yun, magpapanik si Cora. Magdurusa ng kaunti tapos babalik din sa katinoan. Makikita niyang tama ang ama niya. At malalaman niyang ang nobyo niya ay hindi lang mahirap, kundi kriminal pa. Huminto ang mundo ni Eva sa mga sandaling yon. Kaya pala gano'n na lang ang galit ng kanilang ama. Handa pala itong sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Maibalik lang sa kontrol nito ang anak niyang tumakas. Bigla siyang naawa ng husto kay Brian. Sa kabila ng simpleng buhay nito, sa kabila ng kahirapan, nakita ni Eva na mabuti itong tao. Tapat, magalang, at totoo ang pagmamahal kay Cora. Hindi nararapat sa kanya ang mabilanggo dahil lang sa yabang at kontrol ng isang makapangyarihang ama.
Kayang-kaya yan. Maraming malinis na paraan. Siguradong matagal bago makalabas ang almost son-in-law mo. Salamat kaibigan. Hindi ko to makakalimutan. Hindi na nakinig pa si Eva sa mga sumunod. At pagkasara ng pinto, agad niyang dinampot ang cellphone at tinawagan ng kapatid. Walang paligoy-ligoy, ikinuwento niya kay Cora ang lahat ng narinig niya. Salamat ate. Salamat talaga. Kung napakulong si Brian, susunod ako sa kanya. Pareho kaming masisira. Pero ngayon, kailangan na naming umalis. Ngayon na. Napahawak si Eva sa dibdib niya. Ngayon lang niya lubos na naunawaan na ang tawag na yon ay hindi lang basta warning. Isa pala yung pamamaalam. Saan kayo pupunta? Hindi ko pa alam ate. Pag-uusapan pa namin ni Brian. Pero hindi na kami pwedeng manatili rito. Ang pinakamahirap lang, ang iwan ka. Doon na bumigay ang puso ni Eva. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang talagang mawawala sa kanya ang kapatid na pinakamamahal niya. Pagkatapos ikwento yon ni Eva, matagal na natahimik si Rochelle. Parang mas lalo niyang naunawaan ngayon kung bakit tila napakaraming lihim sa buhay ng kanyang ina. Hindi pala basta paglayo lang ang nangyari noon. Hindi simpleng tampuhan, hindi ordinaryong away pamilya. Isang pagtakas. Matapos ang lahat ng yon, inakala ni Eva na balang araw magkikita rin silang muli ni Cora. Akala niya ililipas din ang galit. Akala niya darating ang panahon na magiging maayos muli ang lahat. Pero hindi pala ganoon ang tadhana. Nang malaman ng kanilang ama na tuluyan ang mawala sina Cora at Brian, nagngingit-ngit ito sa galit. Ginamit nito ang lahat ng koneksyon, nag-hire ng mga detective, lumapit sa pulisya, at halos baligtarin ang buong lungsod para lang mahanap ang dalawa. Pero parang bula silang naglaho. Sa lawak ng bansa, parang karayom sa dayami ang paghahanap sa kanila. At kahit gaano pa kalakas at kayaman ang kanilang ama, may mga bagay talaga na hindi kayang bilhin o kontrolin. Sa huli, napilitan itong tanggapin na hindi niya mahahanap si Cora. Hindi agad, hindi basta-basta. Lumipas ang mga taon, patuloy itong naghanap. Pero si Cora at Brian ay nanatiling nakatago. Malayo sa anino ng nakaraan, malayo sa kontrol ng lalaking minsang nagtangkang sirain ang kanilang buhay. Ngayon lang nagbago si Papa, Rochelle, mahinang sabi ni Eva. Napatingin sa kanya ang dalagita. May sakit siya, malubha at kaunti na lang ang oras niya. Tahimik, walang kahit anong koneksyon, walang kahit anong pera, ang makakapagligtas sa isang taong malapit ng mawalan ng panahon. Doon niya naisip ang lahat, doon niya na-realize kung gaano siya nagkamali. Hindi siya mapalagay sa nangyari kay Cora. Araw-araw siyang binabagabag ng konsensya. Ngayon, hindi na siya ang makapangyarihang ama. Hindi na siyang lalaking kinatatakutan ng lahat. Isa na lang siyang matandang may sakit na gustong makakita ng anak niya bago siya tuluyang mawala. Gusto niyang humingi ng tawad kay Cora, pati na rin kay Brian, kahit minsan lang bago siya mawala. Tumahimik si Rochelle. Pinakiusapan niya akong hanapin ang kapatid ko at hindi ko siya matanggihan. Paano mo sila nahanap? Kahit mga detective, hindi sila nakita. Pero ikaw po nagawa mo, tanong ni Rochelle. Bahagyang napangiti si Eva. Isang ngiting may halong lungkot at hiwaga ng tadhana. Sinubukan ko rin ang mga detective pero nabigo rin sila hanggang sa may nakita akong larawan sa online. Isang simpleng larawan, isang guro kasama ang kanyang mga estudyante sa harap ng mga burol. Si Mama yon, kasama ang mga grade 4 students niya. Madalas kaming mag-hiking doon. Minsan sinasama niya ako. Tumango si Eva. Siya ngayon, nagbago na siya. Pero nakilala ko pa rin. May batang nag-post ng larawan. Sinundan ko yung account at doon ko nalaman kung saan siya nagtatrabaho. Siya ang may kasalanan sa lahat. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si Mama. Napabuntong hininga si Eva. Lahat ng tao nagkakamali. Pero habang buhay pa sila, may pagkakataon pa silang itama yon. Ngunit agad sumagot si Rochelle. Pero buhay pa siya, si Mama hindi na. Natakot nga ako. Hindi ko pa nga nasasabi sa mga magulang ko ang nangyari kay Cora. Umaasa pa rin sila at naghihintay. Tumingin siya kay Rochelle. Salamat sa'yo. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang patunay na may naiwan si Cora. May pag-asa pa.
Bahagyang napaluha si Rochelle. Sa tingin ko kahit papano, gagaan ang pakiramdam ni Papa kung makahingi siya ng tawad sa'yo at kay Brian kung papayag kayong makipag-usap. Hindi na napigilan ni Rochelle ang sarili. Bigla siyang lumapit kay Eva at niyakap ito. At si Eva agad siyang niyakap pabalik. Mahigpit, mainit, at parang matagal nang magkakilala. Hinaplos ni Eva ang buhok na Rochelle habang ang dalaga ay mas lalong sumiksik sa kanya. Isang yakap na tila nagdugtong sa mga taon ng pagkakawalay. Isang yakap na parang sinasabing, huli man pero nahanap din kita. Sa sandaling yon, naramdaman ni Rochelle na hindi na siya nag-iisa. May isa pa siyang taong maituturing na pamilya. At sa realization na yon, tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Ang kwento ni Cora ay hindi lang kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng paglaya, ng pagtindig para sa sarili, ng pagpili kahit mahirap, kahit masakit. Dahil minsan ang pinakamalaking laban sa buhay ay laban sa sariling pamilya. At hindi lahat ng sugat ay agad na naghihilom. Lagi nating tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat kontrolin, dapat itong igalang. Ang kapangyarihan at yaman ay walang halaga kung mawawala ang mga taong tunay mong mahal. At higit sa lahat, huwag hintayin na huli na ang lahat bago humingi ng tawad at magpatawad. Dahil may mga pagkakataon sa buhay na kapag lumipas na, hindi na kailanman maibabalik pa.